bumuka ang kanyang mga labi. At isang boses ang lumabas, isang boses na kalawangin, paos, at halos hindi na niya makilala. "The gising." Ang mga mata ni Thea ay biglang dumilat. Ang bangungot ay naglaho na parang bula, ngunit napalitan ito ng isang mas malaking pagkabigla. Humihingal siya, ang mga mata ay ng lalaki habang sinusubukang mag-focus sa dilim. Nakita niya ang anyo ni Benedict sa tabi ng kanyang kama. At narinig niya. Sigurado siyang narinig niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan, tiningnan niya ang lalaking matagal na niyang kilala bilang isang pipi. At sa isang boses na halos pabulong sa pagtataka at gulat, nagtanong siya. Aano-aanong sinabi mo? Ang mga salitang iyon ay tila mga multong lumulutang sa madilim na silid, umuulit-ulit sa isipan ni Thea. "The gising." Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang malamig na pawis mula sa kanyang bangungot ay napalitan ng ibang uri ng panginginig, isang panginginig na dulot ng pagkabigla. Nakatitig siya sa lalaking nasa tabi ng kanyang kama, ang anyo nito'y isang madilim na anino laban sa liwanag ng buwan. Ang lalaking sa loob ng maraming linggo ay kilala niya bilang isang estatwang walang boses, isang hari sa isang tahimik na kaharian. "Ikaw, Lee." Nautal niyang sabi, dahan-dahang umuupo sa kama. "Nagsasalita ka?" Ang mukha ni Benedict ay isang maskara ng pagkataranta. Ang pag-aalala para kay Thea ay napalitan ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Mabilis niyang pinaatras ang kanyang wheelchair, na para bang gusto niyang bawiin hindi lang ang kanyang salita, kundi pati na rin ang kanyang presensya. Ngunit huli na ang lahat. "Sagutin mo ako," sigaw ni Thea, ang pagtataka ay mabilis na naging galit. Bumangon siya, ang kumot ay nahulog sa kanyang mga paa. "Nagsasalita ka. All this time, nagsasalita ka." Ang akusasyon ay parang isang latigo. Tumama ito kay Benedict, at ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga labi ay muling nagsara, ang pader na panandali ang gumuho ay muling itinayo. Ngunit hindi napapayag si Thea. Sinalubong niya ito sa gitna ng silid, hinarangan ang daan nito. Ang takot at awa na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng pakiramdam ng pagtataksil. "Sinungaling," sigaw niya, ang boses ay basag sa sama ng loob. "Pinaniwala mo ang lahat na pipi ka. Bakit? Para kaawaan ka? Para magmukha kang biktima? Para paglaruan mo ang lahat ng tao sa paligid mo, kasama na ako?" Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa dibdib ni Benedict. Ngunit mas pinili niyang salagin ang mga ito kaysa sagutin. Patuloy siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay madilim at walang mabasa. "Magsalita ka," sigaw muli ni Thea, hinampas ang braso ng wheelchair. "Sabihin mo sa akin kung bakit." Ang paghampas na iyon, ang desperasyon sa kanyang boses, ang tila bumasag sa panibagong pader ni Benedict. Huminga siya ng malalim, at nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay puno ng pait na naipon sa loob ng 3 taon. "Para ano," sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng sakit. "Para makarinig ng mga kasinungalingan? Para makipag-usap sa mga taong ang tanging hangad ay saktan ka?" Napatigil si Thea. Ang sagot na iyon ay hindi niya inaasahan. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Benedict, isang ngising walang bahid ng saya. Ang mga salita. "Thea." Ang mga salita ang pinakamakapangyarihang sandata. Pwede kang purihin, pwede kang saktan, pwede kang patayin gamit ang mga salita. Itinuro niya ang kanyang mga binti. Ito ang aksidente ay resulta ng mga salita. Mga salita ng pagtataksil. Mga salita ng kasinungalingan mula sa taong akala ko'y mahal ako. Dahan-dahan, sa paos at nag-aalangang boses, ikinuwento niya ang gabi ng aksidente. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit malinaw ang larawan. Isang babae. Ang kanyang kasintahan noon. Ang pag-amin nito sa panloloko. Ang mainit nilang pagtatalo habang siya'y nagmamaneho sa gitna ng ulan. Ang huling mga salitang narinig niya bago ang pagtama ng isang 10-wheeler truck. "Sana mamatay ka na lang." Habang nagsasalita si Benedict, ang galit sa mga mata ni Thea ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ang lalaki sa likod ng halimaw. Ang lalaking durog. Ang lalaking nawala ng tiwala hindi lang sa ibang tao, kundi sa mismong konsepto ng komunikasyon. Ang kanyang pananahimik ay hindi isang laro. Ito ay isang kalasag. Kaya ayaw mo nang magsalita, mahinang tanong ni Thea.
Nang magising ako sa ospital, pagpapatuloy ni Benedict, ang tingin ay nasa malayo, at nalaman kong hindi na ako makakalakad, napagtanto ko ang katahimikan ang pinakaligtas na lugar. Walang makakapanakit sa'yo kung wala kang naririnig. Walang makakapagsinungaling sa'yo kung wala kang kinakausap. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng galit. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. Ang pader sa pagitan nila ay hindi tuluyang gumuho, ngunit nagkaroon ito ng isang malaking siwang. Nakita ni Thea ang sakit. Nakita ni Benedict ang awa. Lumapit si Thea, hindi na galit, kundi may dalang isang emosyong hindi niya pa kayang pangalanan. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para saktan ito, kundi para hawakan ang braso nito. Isang marahang pagdampi. Pero hindi lahat ng tao. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Tok tok tok. Isang katok sa pinto ang bumasag sa sandali. Sabay silang napalingon. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Elida. Ang mukha ng matandang katiwala ay hindi mapinta. May dala itong portable na telepono. Senorito T. Sabi ni Manang Elida, ang boses ay nag-aalangan. May tawag po kayo. Galing sa gate. Napakunot ang noo ni Benedict. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Hindi niya sinabi ang pangalan, dagdag ni Manang Elida, ang mga mata ay nakatingin kay Benedict na may halong pag-aalala. Ang sabi lang niya, sabihin mo kay Ben, nandito na ako. Ang nag-iisang babaeng minahal niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Biglang nanigas ang buong katawan ni Benedict. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pag-unawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot at galit. Kilala niya ang boses na iyon kahit hindi niya naririnig. Kilala niya ang kayabangan sa mga salitang iyon. Isabel. Napanood ni Thea ang biglaang pagbabago sa reaksyon ni Benedict. Ang lalaking kaharap niya lang kanina na unti-unti nang nagbubukas ay biglang nagsara, mas mahigpit pa kaysa dati. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maitago. At isang malamig na damdamin ang gumapang sa puso ni Thea. Isang damdamin na hindi niya pa naramdaman noon para sa lalaking ito. Isang damdamin na kinamumuhian niyang aminin. Selos. Mahal pa rin ba niya ito? Tanong niya sa sarili, habang ang anino ng babaeng sumira sa buhay ni Benedict ay unti-unting dumidilim, handang pumasok at kunin muli ang lahat. Isabel. Ang pangalan ay parang isang laso na gumapang sa sistema ni Benedict. 3 taon. 3 taon niyang sinubukang ibaon ang pangalang iyan sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala, ngunit parang isang bangkay na pilit umaahon, narito na naman ito. At ang tiyempo perpekto. Perpekto para sirain ang anumang kapayapaan na nagsisimula pa lang niyang maramdaman. Huwag siyang papasukin, mabilis na utos ni Benedict kay Manang Elida, ang boses niya ibiglang naging matigas at malamig. Ang kahinaan na ipinakita niya kay Thea kanina ay naglaho na parang bula. Pero senorito, nagwawala na po siya sa gate. Nag-aalang ang sagot ng matanda. Wala akong pakialam. Huwag siyang papasukin. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa pasilyo, puno ng galit at takot. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang wheelchair, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gulong. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang magtago. Hindi niya kayang harapin si Isabel. Hindi pa. Hindi na dapat. Ang isipan niya ay isang magulong bagyo. Ang pagdating ni Isabel ay hindi lang pagbabalik ng nakaraan. Ito ay isang banta. Isang banta sa kanyang kontrol, sa kanyang ligtas na mundo ng katahimikan, at sa babaeng kasama niya ngayon sa silid. Napatingin siya kay Thea. Ang mukha nito ay isang pinaghalong pagtataka at hinala. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, nagtatanong. At sa mga matang iyon, nakita ni Benedict ang kanyang sarili, isang duwag. Isang lalaking tumatakbo. Hindi niya kayang manatili roon. Hindi niya kayang magpaliwanag. Mabilis niyang itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng silid ni Thea, nilagpasan si Manang Elida, at halos paliparin ang upuan sa pasilyo patungo sa nag-iisang lugar kung saan siya ligtas. Ang aklatan. Nang makapasok siya, agad niyang isinara ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Dito, sa gitna ng mga libro at alaala, walang makakapasok.
Dito, siya ang hari. Ngunit ang mga pader ng aklatan ay hindi kayan harangan ang mga demonyo sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Isabelle ay nagbukas ng isang kahon na matagal na niyang isinara. Ang kahon ng kanyang pinakamadilim na sikreto. Lumapit siya sa isang estante sa pinakasulok ng silid. Sa likod ng isang hilera ng mga librong walang gumagalaw, may isang maliit na safe na nakatago sa pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, wala itong pera o alahas. Ang laman nito ay iisang bagay lang. Isang lumang litrato. Ang litrato ni Thea. Ang litratong kuha 3 taon na ang nakalipas sa charity gala. Nakangiti ito, ang mga matay puno ng buhay. Ang litratong ito ang naging kanyang anting-anting at sumpa. Ang naging simbolo ng lahat ng hindi niya maaaring makuha. Bakit, Ben? Bakit mo ginawa? Tanong ng isang boses sa kanyang isipan. At ang sagot ay dumaloy na parang isang maruming ilog. Pagkatapos ng aksidente, pagkatapos siyang iwan ni Isabelle, gumuho ang mundo niya. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pag-iisa halos durugin siya nito. Hanggang sa isang araw, dumating si Attorney Diaz dala ang balita tungkol sa utang ng pamilya Reyes. Isang pagkakataon. Isang masamang ideya na isinilang mula sa desperasyon. Hindi mo siya makukuha sa normal na paraan, bulong ng demonyo sa kanyang isipan noon. Isa ka ng lumpo. Sino ng babae ang pipili sa'yo? Lalo na ang isang tulad niya, isang babaeng kasing laya ng langit. Pero kung kukulungin mo siya, kung itatali mo siya sa'yo, gamit ang isang utang na hindi niya kayang bayaran, hindi siya makakaalis. Sa gitna ng kanyang pagdurusa at pagkamuhi sa sarili, iyon ang naging solusyon niya. Isang solusyon na makasarili. Isang solusyon na malupit. Ginamit niya ang kapangyarihan at pera ng kanyang pamilya para itali ang nag-iisang bagay na sa tingin niya ay makakapagligtas sa kanya, ang liwanag ni Thea. Pinilit kitang ikulong dito. Bulong niya sa sarili, ang boses ay basag sa pagsisisi habang tinititigan ang litrato. Dahil iyon lang ang paraan para manatili ka sa tabi ng isang lumpo na tulad ko. Hindi niya namalayan na sinasabi na niya ito ng malakas. Ang sakit at takot ay umaapaw, at ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib ay kailangan ng makawala. Ako ang tunay na bilanggo, hikbi niya. At hinilalang kita pababa sa kulungan ko, di. Hindi niya namalayan ang marahang pagbukas ng pinto ng aklatan. Sa labas, si Thea ay hindi mapakali. Ang biglaang pagbabago kay Benedict, ang takot sa mga mata nito, ang pagdating ng misteryosong babae, lahat ay nag-iwan ng isang masamang pakiramdam sa kanya. Manang, sino po si Isabel? Tanong niya sa katiwala. Umiling lang si Manang Elida, ang mukha'y puno ng awa. Ang nakaraan po ni Senorito Hija. Isang masamang nakaraan. Sinundan ni Thea ng tingin ang direksyong tinunggo ni Benedict. Ang aklatan. Ang kanyang santuwaryo. Nag-aalala siya. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, nakita niya ang sakit sa mga mata nito kanina. Nagpasya siyang sundan ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng aklatan. Nakasara ito, ngunit hindi pala naisara ng maigi. May isang maliit na siwang. Itutulak na sana niya ito nang marinig niya ang isang boses mula sa loob. Ang boses ni Benedict. Ngunit iba ang tono nito. Basag. Puno ng sakit. Pinilit kitang ikulong dito. Napatigil si Thea. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang, ang puso ibiglang kumabog ng malakas. Dahil iyon lang ang paraan para manatili ka sa tabi ng isang lumpo na tulad ko. Ang mga salita ay tumago sa kanya na parang isang nagielong punyal. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang pag-aayos ng kasal. Ang utang. Ang kasunduan. Hindi pala ito desisyon ng pamilya Agramon. Hindi pala ito desisyon ng mga magulang ni Benedict. Ito ay desisyon niya. Siya ang may pakana ng lahat. Ang pagkaawa niya ay naging yelo. Ang pag-unawa ay naging pagkasuklam. Hindi siya isang collateral damage. Siya ang target. Ang kanyang kalayaan ang premyo. Ako ang tunay na bilanggo. At hinilalang kita pababa sa kulungan ko, di. Ang huling mga salita ay ang kumpirmasyon. Ang huling pako sa kabaong ng anumang namumuong damdamin sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Hindi niya namalayan na may dala pa rin siyang isang baso ng tubig. Ang baso ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo, mas malakas kaysa sa isang putok ng baril. Sa loob, napalingon si Benedict. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ng pagsisisi, ay nanlaki sa gulat nang makita niya ang nakabukas na pinto. At doon nakatayo si Thea. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay isang pinaghalong lagim at sukdulang pandidiri. Tinitingnan siya nito na parabang siya ang pinakakasuklam-suklam na halimaw sa balat ng lupa. Ang tunog ng nabasag na salamin ay ang tunog ng pagguho ng mundo ni Thea. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Ang lalaking kaharap niya, na ilang sandali lang ang nakalipas ay pinagsimulan na niyang kaawaan, ay naging isang halimaw. Ang aklatan na naging saksi sa kanilang mga unang pag-uusap ay naging pinangyarihan ng pinakamatinding pagtataksil. Betty. Bulong ni Benedict, ang boses niya ay puno ng panik. Mabilis niyang itinago ang litrato sa kanyang likuran, isang kilos na puno ng pagkakasala. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Thea. Narinig na niya. At naiintindihan na niya ang lahat. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sabi ni Thea, ang boses niya ay nakakapanindig balahibo sa lamig. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nagpapakita ng pag-aalala, ay ngayon ay isang malawak na karagatan ng yelo. Dahan-dahan siyang pumasok sa aklatan, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Tiningnan niya si Benedict na parabang ayon niya lang ito nakita sa tunay nitong anyo. Akala ko biktima ka rin, sabi niya, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Akala ko pareho tayong bilanggo sa sitwasyong ito. Pero mali pala ako. Lumapit siya, ang mga matay nagniningas. Hindi ka biktima, Benedict. Ikaw ang may pakana ng lahat. Ikaw ang nagkulong sa akin dito. Thea, magpapaliwanag ako. Pakiusap ni Benedict, itinataboy ang wheelchair paatras habang papalapit si Thea. Magpapaliwanag, sigaw niya, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na ginamit mo ang utang ng pamilya ko para itali ako sa'yo. Na ang buong kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan para lang makuha mo ang gusto mo. Na hindi ako asawa, kundi isang tropeo na binili mo dahil sa makasarili mong kadahilanan. Ang bawat tanong ay isang sampal. Napapikit si Benedict, hindi makasagot. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Ang sama mo, hikbi ni Thea, ang mga luha ng galit at sakit ay nagsimula ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang sama-sama mo. Pinaniwala mo ako. Sa kabila ng lahat, nagsimula na akong isipin na marahil may pag-asa pa. Na marahil may tao pa sa likod ng pader na iyan. Itinuro niya ang dibdib ni Benedict. Pero wala. Walang tao. Isang halimaw lang na nagtatago sa likod ng kanyang kapansanan. Isang duwag na kayang manakit ng iba para lang gumaan ang sarili niyang pakiramdam. Thea, pakiusap, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, putol ni Thea. Hindi mo sinasadyang planuhin ang lahat. Ang kunin ang kalayaan ko. Ang gawin akong isang bagay na pag-aari mo. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Na ang buong buhay na pinaghirapan kong buuin ay bigla na lang mawawala dahil sa isang kapritsyo ng isang mayaman at sirang ulong lalaki. Napahawak si Thea sa kanyang sentido, ang sakit ng ulo at puso ay halos magpabagsak sa kanya. Hindi ito ang lalaking inalagaan niya noong gabing may bagyo. Hindi ito ang lalaking pinakinggan niya kanina. Isa itong estranghero. Isang kaaway. Tapos na ako, sabi niya, ang boses ay biglang naging desidido. Tapos na ang pagiging tanga ko. Aalis na ako. Ang mga salitang iyon ang gumising kay Benedict mula sa kanyang pagkataranta. Hindi ka pwedeng umalis. At sino ka para pigilan ako, hamon ni Thea, ang mga matay muling nag-apoy. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri, ang singsing na simbolo ng kanilang kasunduan. Ang singsing na simbolo ng kanyang pagkakakulong. Heto na ang laruan mo, sigaw niya at ibinato ang singsing sa kanya. Tumama ito sa dibdib ni Benedict bago nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang huling putok ng baril. Tumalikod si Thea at mabilis na naglakad palabas ng aklatan. Hindi na niya ito nilingon. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, na lumayo sa lugar na ito, na lumayo sa lalaking ito. Thea!
Mag-usap tayo, sigaw ni Benedict, sinusubukang habulin siya gamit ang kanyang wheelchair, ngunit mas mabilis ang mga paa ni Thea. Dali-dali siyang umakyat sa hagdanan, dumiretso sa kanyang silid, ang kanyang selda. Binuksan niya ang aparador at walang saysay na hinablot ang kanyang mga damit, isinisilid sa maletang ilang linggo nang hindi nagagalaw. Ang mga damit na binili niya para sa kanyang bakasyon. Ang bakasyon na hindi na nangyari. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng gulo, tulad ng kanyang isipan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, binabasa ang kanyang mga pisngi, tumutulo sa mga damit na kanyang tinitiklo. Ang bawat damit ay isang alaala ng kalayaang ninakaw sa kanya. Thea, pakiusap, buksan mo ang pinto. Narinig niya ang boses ni Benedict mula sa labas, kasunod ang tunog ng gulong ng wheelchair na humihinto. Pakinggan mo muna ako. Isinara ni Thea ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mga tainga. Ayaw na niyang makarinig ng kahit anong kasinungalingan. Tapos na. Nang mapuno na ang maleta, isinara niya ito ng padabog. Kinuha niya ang kanyang bag, ang kanyang passport, ang lahat ng katibayan ng kanyang dating buhay. Handa na siyang umalis. Kahit saan. Basta malayo sa impyernong ito. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid, handang harapin ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit hindi na ito sumisigaw. Nakayuko lang ito sa kanyang wheelchair, ang anyo nito'y isang larawan ng ganap na pagkatalo. Sa isang saglit, isang bahid ng awa ang muling nagtangkang gumapang sa puso ni Thea, ngunit agad niya itong sinugpo. Hindi. Isang arte lang yan. Nilagpasan niya ito nang hindi lumilingon. Hinila niya ang kanyang maleta sa mahabang pasilyo, pababa sa engranding hagdanan. Ang tunog ng mga gulong ng kanyang maleta sa marmol na sahig ay ang musika ng kanyang paglaya. Nakarating siya sa malaking pinto sa ibaba. Ito na. Ilang hakbang na lang. Ilang hakbang na lang at malaya na siya. Inabot niya ang hawakan ng pinto, ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa at galit. Hihilahin na sana niya ito nang biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Napatigil si Thea. Sa harap niya nakatayo ang isang babae. Isang babaeng napakaganda na para bang lumabas mula sa pabalat ng isang magazine. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida, ang buhok ay perpekto ang pagkakaayos, at ang pampaganda sa mukha ay walang kamali-mali. At sa mga labi nito may isang ngiting mapanukso at puno ng tagumpay. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng pangmamaliit. Oh, sabi ni Isabel Vicencio, ang boses ay kasing tamis ng lason. Aalis ka na, asawa. Ang engranding foyer ng mansyon ay biglang naging isang entablado. Isang entablado para sa isang dula ng pag-ibig, pagtataksil at digmaan. 3 tauhan, bawat isa ay may dalang sariling sakit at sandata. Si Thea, nakatayo sa gitna, ang maleta ay parang isang kalasag, ang mukha ay isang maskara ng nasaktang orgulyo. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang tanging gusto niya ay takasan ang mga abo nito. Si Isabelle, nakatayo sa pintuan, ang ganda ay isang sandata, ang ngiti ay isang lason. Siya ang multo ng nakaraan, bumalik para bawiin ang inaakala niyang sa kanya pa rin. At si Benedict, nasa itaas ng hagdanan, nakatanaw sa dalawa. Ang kanyang wheelchair ay ang kanyang trono at kulungan. Ang kanyang katahimikan ay nabasag na, at ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga kasinungalingan. Para sa kanya, ito ang sandali ng katotohanan. Isabelle, ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Benedict, hindi bilang isang bulong, kundi bilang isang babala. Ang boses niya ay malamig at matigas. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang wheelchair pababa sa ramp na nasa gilid ng hagdanan. Ang ngiti ni Isabel ay lalong lumawak nang makita si Benedict. Ben, darling. Namiss mo ba ako? Sabi niya, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng panunuya. Nilagpasan niya si Thea na para bang isa lang itong kasangkapan at lumapit kay Benedict. Hindi pinansin ni Benedict ang tanong nito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Thea. Sa mukha ni Thea. Sa sakit na nakaukit doon. Thea, huwag kang umalis, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo na ngayon lang narinig ni Thea. Mag-usap tayo. Pakiusap. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Isabel. Mag-usap. Ben, darling, ano pa ang pag-uusapan niyo? Hindi ba tapos na ang palabas? Bayad na ang utang, di ba? Pwede nang umalis ang katulong.
Ang salitang katulong ay tumama kay Thea na parang isang sampal. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang maleta. Ngunit hindi siya umimik. Ayaw na niyang maging parte ng gulong ito. Tumahimik ka, Isabel, mariing sabi ni Benedict, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Thea. Oh, nagiging matapang na pala ang alaga ko, sabi ni Isabel, hinahaplos ang braso ni Benedict. At nagsasalita ka na ulit. Dahil ba sa kanya? Tumingin si Isabel kay Thea nang may pagkasuklam. Ano nang mayroon sa basahan na to na wala sa akin? Sa isang mabilis na kilos, inalis ni Benedict ang kamay ni Isabel sa kanyang braso. Sinabi kong tumahimik ka. Ang pagtanggi na iyon ay nagpainit sa ulo ni Isabel. Ang peking lambing sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng tunay na kulay nito, ang kulay ng inggit at galit. Bakit, Ben? Siya ba ang dahilan? Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Isang piloto na mukhang mekaniko. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, sa kanya ka lang babagsak. Sinubukan ni Isabel na muling hawakan ang mukha ni Benedict, sinubukang gamitin ang dati niyang sandata, ang kanyang karisma, ang kanyang pagdampi. Ako to, Ben si Belmo. Ang nag-iisang babae. Umalis Eze. Ang sigaw ni Benedict ay umalinggaw sa buong mansyon, puno ng galit na naipon sa loob ng 3 taon. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Nagulat si Isabel. Maging si Thea ay napatigil sa kanyang tangkang pag-alis. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang direktang nilabanan ni Benedict ang multo ng kanyang nakaraan. Ang mukha ni Isabel ay namula sa galit at kahihiyan. How dare you? Umalis ka sa pamamahay ko, ulit ni Benedict, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Ang tingin niya ay kasing talim ng isang punyal. Ngunit bago pa man makasagot si Isabel, ang mga mata ni Benedict ay muling bumaling kay Thea, na nagsimula na namang humakbang patungo sa pinto. Ang desperasyon ay bumalot kay Benedict. Nakita niya ang kanyang huling pag-asa na unti-unting nawawala. Ang mga salita ay hindi sapat. Ang pagsusumamo ay walang epekto. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Isang bagay na imposible. Huwag di. Bulong niya. Thea, huwag mo akong iwan. Sa isang kilos na puno ng purong desperasyon, isinandal ni Benedict ang kanyang kamay sa pader na malapit sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga braso at itaas na katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginig sa hirap. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sinusubukan niyang tumayo. Napatigil si Thea. Napatigil si Isabel. Maging si Manang Elida na nakatanaw mula sa itaas ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga binti ni Benedict na matagal nang walang silbi ay nanginginig. Ang kanyang mga braso ay halos bumigay na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Thea, puno ng isang mensahe, tingnan mo. Tingnan mo kung ano ang kaya kong gawin para sa'yo. Sa loob ng ilang segundo, nagawa niya. Nakaangat ang kanyang katawan mula sa wheelchair. Nakatayo siya, kahit papaika-ika at nakasandal sa pader. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Ang kanyang mga binti ay hindi kinaya ang bigat. Bumigay ang mga ito. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak si Benedict sa sahig na marmol. Ben, sigaw ni Isabelle, ngunit ang sigaw niya ay puno ng gulat, hindi pag-aalala. Si Thea naman, naniga sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay nasa seradura na ng pinto. Ang kalayaan ay abot kamay na niya. Ngunit ang imahe ng pagbagsak ni Benedict, ang tunog ng kanyang katawan na lumagapak sa sahig, ang ungol ng sakit na kumawala sa kanyang mga labi, ay parang isang malaking pader na humarang sa kanyang daan. Ang kanyang puso, na puno ng galit at sakit, ay biglang nakaramdam ng isang matinding kirot. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang pinto sa kanyang harapan na patungo sa kalayaan. At ang lalaking nakahandusay sa sahig sa kanyang likuran, ang lalaking nagkulong sa kanya, nanakit sa kanya, nagsinungaling sa kanya, ngunit ngayon ay handang sirain ang sarili para lang pigilan siyang umalis. Ano ang gagawin niya? Ang katahimikan na bumalot sa foyer ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ungol ni Benedict mula sa sahig at ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas, na para bang nakikidalamhati ang kalangitan sa mga wasak na puso sa loob ng mansyon. Si Thea ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, ang kanyang likod ay nakaharap sa eksena, ngunit ang kanyang buong katawan ay tensyonado.
hindi niya kayang umalis. Ang tunog ng pagbagsak ni Benedict ay parang isang kadenang pumulupot sa kanyang mga paa. Si Isabelle ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong galit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tiningnan niya si Benedict na nakahandusay sa sahig, pagkatapos ay si Thea na nakatalikod. Ang lalaking dati nasa ilalim ng kanyang mga palad ay nagawang saktan ang sarili para sa ibang babae. Ang kahihiyan ay parang asidong sumunog sa kanyang dibdib. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Isabelle, ang boses ay nanginginig sa galit. Talagang nabaliw ka na, Benedict. Dahil sa babaeng iyan? Lumapit siya kay Benedict, hindi para tulungan, kundi para lalo itong tapakan. Akala mo ba magbabago ang lahat dahil dito? Akala mo ba matatalo mo ako? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Tumingin siya kay Thea. At ikaw, sabi niya, ang boses ay puno ng lason. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba sayo na siya? Hayaan mong sabihin ko sayo ang isang sikreto, asawa. Dahan-dahang lumingon si Thea, ang mukha'y blanko, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Habang naglalaro kayo ng bahay-bahayan dito, pagpapatuloy ni Isabelle, na para bang naglalabas ng kanyang huling baraha. Ako naman ay kumikilos. Ang Agramon Shipping, ang pinakamamahal na kumpanya ng pamilya niyo, alam mo ba kung anong nangyayari dito ngayon? Ang mga stocks, bumabagsak. Ang mga kliyente, umaalis. Ang board, nagpapanik. Napakunot ang noo ni Benedict. Anong pinagsasabi mo? Ako at ang bago kong kaibigan, si Elif Velasco, ang pinakamatindi mong karibal, ay nagtulungan pag-amin ni Isabel ng may pagmamalaki. Sinira namin ang reputasyon ng Agramon. Sa loob ng ilang linggo, wala nang matitira sa imperyo mo. Babalik ka sa pagiging isang lumpong walang silbi at walang pera. Ang revelasyon ay isang suntok sa sikmura ni Benedict. Ang pagtataksil ni Isabel ay hindi lang pala personal. Ito ay ganap at walang awa. Ngunit ang reaksyon ni Thea ang hindi inaasahan ng lahat. Sa halip na matuwa sa kasawian ni Benedict, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng proteksyon. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa pinto at palapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay may bigat. Huminto siya sa pagitan ni Isabel at ni Benedict na nasa sahig. Hinarap niya si Isabel, ang kanyang munting katawan ay nagsilbing isang pader. Tapos ka na, tanong ni Thea, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Nagulat si Isabel. Anong sabi mo? Sabi ko, tapos ka na ba sa pagsasalita, ulit ni Thea. Dahil kung tapos ka na, umalis ka na. Wala kang lugar dito. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. At sino ka para sabihin iyan sa akin? Isa ka lang bayaran. Maaaring bayaran ako sa tingin mo, sagot ni Thea, hindi natitinag. Pero kahit ano pa ang nangyari, kahit ano pa ang nagawa niya sa akin. Lumingon siya ng bahagya kay Benedict na nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang paghanga. Asawa ko pa rin siya. At ito pamamahay pa rin namin. Kaya kung pwede lang, umalis ka na bago pa kita kalagkarin palabas. Ang tapang ni Thea ay nagpatigil kay Isabel. Hindi niya inaasahan ang ganitong paninindigan mula sa babaeng akala niya ay durog na. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Benedict, pagkatapos ay si Thea, at isang mapait na pag-amin ang dumaan sa kanyang mukha, talo na siya. Fine, sabi niya, ang boses ay puno ng kapaitan. Magsama kayong mga baliw. Panoorin niyo na lang ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyo. Tumalikod si Isabelle, ang kanyang pulang bestida ay parang bandila ng pagkatalo. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa malakas na ulan, tuluyan ng naglaho na parang isang masamang panaginip. Ang foyer ay muling natahimik. Tanging ang tunog na lang ng ulan at ang mabigat na paghinga nilang dalawa ang natira. Dahan-dahang lumuhod si Thea sa tabi ni Benedict. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang tingin ay nasa sahig na marmol. Bakit? Bulong niya. Bakit mo ginawa iyon? Alin, sagot ni Benedict, ang boses ay mahina. Ang ipagtanggol ako, sagot ni Thea. Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, bakit? Isang mahabang katahimikan. Dahil kasalanan ko ang lahat, pag-amin ni Benedict, ang bawat salita ay puno ng bigat. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ang galit ako ang may gawa niyan.
At ang makita kang aalis mas masakit pa kaysa sa pagbagsak ko sa sahig na ito. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tumayo ka, sabi ni Thea, hindi pa rin tumitingin. Kailangan mong magamot. Hindi, sabi ni Benedict. Umupo siya, sumasandal sa pader, ang mga binti nakalatag sa sahig, walang silbi. Ang ulan ay tumatama sa mga bintana, at ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagpapaliwanag sa kanyang mukha. Dito lang ako. Hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Tumingala siya kay Thea, at sa pagkakataong ito, walang pader, walang maskara. Tanging isang lalaking hubad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Totoo ang lahat ng narinig mo, Thea, sabi niya. Ako ang nagplano ng kasal. Ako ang gumamit sa utang ng pamilya mo. Ako ang kumulong sa'yo dito. Dahil duwag ako. Dahil takot ako. Takot akong mag-isa. Takot akong walang sinuman ang titingin sa isang lumpo na tulad ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nang makita kita noon, nakita ko ang lahat ng wala sa akin, kalayaan, liwanag, pag-asa. At sa pinakamakasarili kong paraan, gusto kong angkinin ang liwanag na iyon, kahit pa ang ibig sabihin noon ay papatayin ko ito sa pamamagitan ng pagkulong sa'yo. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi ko hinihiling ang patawad mo, Thea. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Hinding-hindi. Ang hinihiling ko lang ay ang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa'yo na kaya kong magbago. Na kaya kong maging karapat-dapat kahit sa isang sulyap mo lang. Hindi umimik si Thea. Nanatili siyang tahimik, nakikinig sa pag-amin ng lalaki at sa pag-iyak ng langit. Ang kanyang puso ay isang magulong larangan ng digmaan, ang galit ay nakikipaglaban sa awa, ang sakit ay nakikipagbuno sa isang maliit na butil ng pag-unawa. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa stand ng mga payong malapit sa pinto. Kumuha siya ng isang malaking itim na payong. Bumalik siya sa kinaupuan ni Benedict. Inabot niya ang isang kamay. Tumayo ka, ulit niya, ang boses ay mahinahon na ngayon. Kailangan nating pumunta sa hardin. Naguluhan si Benedict, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Thea. Sa tulong nito at ng pader, nagawa niyang muling makatayo, umaalalay sa balikat ni Thea. Binuksan ni Thea ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay pumasok. Pinayungan niya silang dalawa at inalalayan si Benedict palabas sa gitna ng unos. Ang kanyang kilos ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Hindi niya sinabing mananatili siya. Ngunit hindi rin siya umalis. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan, iyon lang ang mahalaga. Ang desisyon ni Thea na manatili ay hindi isang bandila ng pagsuko, kundi isang tahimik na tigil putukan. Walang mga yakap. Walang mga halik. Walang mga pangako. Ang mansyon ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ngayon ay iba na. Hindi na ito katahimikan ng digmaan, kundi isang katahimikan ng pag-aantay. Nanatili si Thea sa kanyang silid. Si Benedict ay nanatili sa kanya. Ang hangganan sa pagitan ng kanilang mga mundo ay malinaw pa rin, ngunit ang pader na dating gawa sa yelo ay unti-unti nang natutunaw, nag-iiwan ng isang espasyong puno ng hindi masambit na mga salita. Para kay Benedict, ang bawat araw ay isang laban. Hindi na laban sa kanyang nakaraan, kundi laban sa kanyang sarili. Ang pagbagsak niya sa sahig sa harap ni Thea ay gumising sa isang bagay sa loob niya, isang determinasyon na matagal nang natutulog. Ang unang liwanag ng araw ay nagiging hudyat ng kanyang bagong ritual. Sa tulong ni Manang Elida at ng isang bagong physical therapist, sinimulan niyang seryosohin ang kanyang therapy. Ang dating silid panauhin ay ginawang isang therapy room, kumpleto sa mga parallel bars, weights, at iba pang kagamitan. Ang bawat sesyon ay isang impyerno. Ang bawat pagtayo, isang napakalaking pagsisikap. Ang bawat hakbang sa pagitan ng mga parallel bars ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga binti at ng butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ang sakit ay halos hindi matagalan. May mga araw na gusto na niyang sumuko, na bumalik na lang sa kanyang wheelchair, kung saan siya komportable, kung saan siya ligtas. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagsuko, isang imahe ang pumapasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Thea. Ang sakit sa mga mata nito noong malaman nito ang katotohanan. Ang tapang nito nang harapin nito si Isabel. Ang tahimik nitong pag-aalay ng payong sa gitna ng ulan.
At muli siyang tatayo. Muli siyang hahakbang. Minsan, sa gitna ng kanyang paghihirap, nakikita niya si Thea na tahimik na nakatayo sa may pintuan, nagmamasid. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito lumalapit. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Ang kanyang mga mata ang nagsisilbing saksi sa kanyang pagsisikap. At para kay Benedict, iyon ang pinakamahalaga. Bukod sa kanyang pisikal na laban, hinarap din niya ang gulo sa Agramon Shipping. Maghapon siyang nasa aklatan, hindi na para magtago, kundi para magtrabaho. Ang kanyang laptop at telepono ay naging kanyang mga sandata. Sunod-sunod na video calls, mga pag-uusap sa mga abogado at board members. Ginamit niya ang talino na matagal niyang itinago para kontrahin ang mga atake ni Velasco at Isabel. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, nagsimula siyang bawiin ang tiwala ng mga investor at ayusin ang pinsala. Hindi na siya nagtatago sa likod ng kanyang kapansanan. Hinarap niya ang mundo. Dahil kay Thea. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon ng therapy, tinawag ni Benedict si Thea. Sa loob ng ilang linggo, ito ang unang pagkakataon na sinadya niya itong kausapin. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi niya, ang boses ay medyo hingal pa. Nakatayo siya gamit ang isang pares ng saklay, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit mas matatag na. Nag-aalangang sumunod si Thea. Inalalayan niya ito pababa sa pasilyo, patungo sa isang bahagi ng mansyon na hindi pa niya napupuntahan. Huminto sila sa harap ng isang pinto. Ano to? Tanong ni Thea. Hindi sumagot si Benedict. Ngumiti lang siya, isang tunay na ngiti, marahil ang una na nakita ni Thea, at binuksan ang pinto. Napatigil si Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang silid ay isang perpektong replika ng cockpit ng isang Airbus E320. Isang full-motion flight simulator. Ang mga kontrol, ang mga screen, ang mga upuan, lahat ay eksakto. Sa bintana, isa harap, isang imahe ng runway ng DV ang nakikita, na para bang handa na silang lumipad anumang oras. Paano? Bulong ni Thea, hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang pumasok, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga pamilyar na kontrol. Ipinagawa ko to noong isang buwan, pag-amin ni Benedict, sumasandal sa may pintuan. Alam kong mismo na ang langit. At alam kong kasalanan ko kung bakit hindi ka makabalik doon. Tumingin siya kay Thea, ang kanyang mga matay puno ng isang emosyong hindi na niya itinatago. Hindi ko kayang ibalik ang tunay na langit sa'yo, hindi pa. Pero sana, ito muna. Para hindi mo makalimutan kung paano lumipad. Napatingin si Thea sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi galit o awa ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaki. Ang lalaking nagsisikap. Ang lalaking gumawa ng isang bagay na hindi ka panipaniwala para lang sa kanya. Bakit? Tanong niya ulit, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kahulugan ng tanong. Hindi na ito, bakit mo ako sinaktan, kundi, bakit mo ito ginagawa? Lumapit si Benedict, paika-ika, hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Dahil ang makita kang malungkot ay parang pagbagsak ko sa sahig araw-araw, Thea. At ayoko nang maramdaman iyon. Dahan-dahan siyang umupo sa upuan ng kapitan. Tumingin siya sa mga kontrol at pagkatapos ay sa kanya. Hindi ko alam kung paano ito paganahin, sabi niya. Turuan mo ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Isang ngiting matagal nang nawala. Umupo siya sa upuan ng kopilot sa tabi nito. Ang pamilyar na amoy ng cockpit ay nagbalik sa kanya ng mga alaala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Okay, Captain Agramon, sabi niya, ang boses ay may bahid ng pagbibiro. Rule number 1, huwag kang matakot sa turbulence. Habang itinuturo niya ang bawat function, ang bawat ilaw, ang bawat switch, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit. Ang kanilang mga tawa ay naghahalo. Sa loob ng artipisyal na cockpit na iyon, sa gitna ng isang mansyon na dati kanilang kulungan, nagsimula silang lumipad na magkasama. Bago siya bumalik sa kanyang silid ng gabing iyon, huminto si Thea sa pintuan ng simulator. Lumingon siya kay Benedict. Salamat, Ben, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig ng may init at katapatan. Pagpasok niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng malamig na simoy ng Disyembre, at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago sa loob ng Hacienda Agramon. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay nagkaroon na ng buhay. Ang mga gabi ay hindi na napupuno ng katahimikan ng digmaan, kundi ng mga tunog ng kanilang bagong buhay. Minsan, ito ang tunog ng mga piyesa ng chess na marahang inilalapag sa board sa aklatan. Minsan, ito ang tunog ng kanilang mga halakhak mula sa loob ng flight simulator. At madalas, ito ang tunog ng kanilang mga kwentuhan sa balkonahe habang pinapanood ang mga bituin. Hindi na sila natutulog sa magkahiwalay na silid. Si Benedict ay malaki na ang ipinagbago. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagsisikap, kaya na niyang maglakad ng walang saklay, bagamat may bahagyang pilay pa rin ang nagsisilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Ang kumpanya ay unti-unti na ring nakakabangon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating yelo ay napalitan na ng init. Ang pait ay napalitan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, itinuro ni Thea ang isang kumpol ng mga bituin. Ayan, sabi niya. Ang Orion. Ang paborito kong constellation. Siya ang The Great Hunter. Kapag nakikita ko siya, pakiramdam ko may nagbabantay sa akin sa himpapawid. Ngumiti si Benedict. Akala ko ba ang langit ang tahanan mo? Tumingin si Thea sa kanya, ang mga matay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang langit ay ang kalayaan ko. Ang lugar kung saan ako lumilipad. Pero ang tahanan ay ang lugar kung saan mo gustong lumapag pagkatapos ng bawat lipad. Isang makahulugang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Benedict ang lahat. Kinabukasan, niyaya siya ni Benedict na mamasyal. Walang sinabi kung saan, basta't magsuot daw siya ng komportableng damit. Hinawakan ni Benedict ang kanyang kamay habang naglalakad sila palabas ng mansyon, isang kilos na naging natural na sa kanila. Dinala siya nito sa isang bahagi ng hacienda na hindi pa niya napupuntahan, isang mataas na burol na may isang malaking puno ng akasya sa gitna. Mula roon, tanaw na tanaw ang buong lupain ng mga Agramon, ang mga tubo sa bukirin na sumasayaw sa hangin, at sa dulo, ang asul na dagat na humahalik sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nilalambungan ang buong paligid ng isang ginintuang liwanag. Ang ganda dito, bulong ni Thea, nilalanghap ang sariwang hangin. Ito ang paboritong lugar ng lolo ko, sabi ni Benedict. Sabi niya, dito mo raw makikita ang halaga ng lahat ng pinaghirapan mo. Ang lupa na nagbibigay buhay at ang dagat na nagbibigay ng daan patungo sa mundo. Huminto sila sa ilalim ng puno. Humarap si Benedict sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay.